1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre, Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa love and support. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. And then, of course, sa mga basher na rin na dating mahal ako, ngayon ay binabash ako. So, maraming salamat dahil ramdam ko ang init ng ulo ninyo. Charot. At saka sa mga makasolid na makamamasang dyan, maraming salamat po. Ganun talaga, di ba? So, kanya-kanyang eksena lang yan. And then, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kasi yun ang purpose ko, pataasin ang kilay ninyo. So, yan. So, guys, para sa una nating chika, eto nga, announcement. 75th Miss Universe magaganap sa Puerto Rico. So, confirm na ngayon, 2026 November, magaganap ang Miss Universe at talagang push na sila. So, ayun nga. So, di ba, ang daming struggle neto nung una. Parang kung back out ang Miss Universe organization, ang Miss Universe organization ng Puerto Rico kasi parang feeling nila hindi credible ang Miss Universe. Pero eto na. So, wala nang urungan. Tuloy ang laban, tuloy ang buhay, at tuloy ang competition. Madrama man o hindi, sabi nga gano'n, pag may drama, bongga yan. So, tuloy-tuloy talaga ang Miss Universe. Kaya sa mga nagpaplano na manood ng Miss Universe sa Puerto Rico, ito na, push na talaga. In fairness, so I'm so excited. Wala pang eksaktong araw, pero may buwan na naka-schedule ang Miss Universe. And then, malalaman natin very soon kung ito ay magaganap kailan. Di ba? So, anong araw? So, yun yung abangan natin. Pero, ayun nga, sa mga gustong manood, kumuha na kayo ng inyong mga ticket papuntang Puerto Rico. So, pupunta ba ako? Hindi. USA yan. Wala akong bisang US. Ganon. Anyway, so, good luck sa magiging represent natin dyan sa Miss Universe 75 Miss Universe sa Puerto Rico. So, abangan natin yan. And then, para sa sumunod na chika, after Catriona Gray, Chelsea Fernandez, ang nakaranas uli na makatungtong ng Puteri Indonesia. So, Pinay Beauty Queen. After last si Catriona Gray, then after that, wala na. So, ito na nga ang sumunod. Si Chelsea Fernandez. Yes! Si Chelsea Fernandez, napakaswerte kasi kahit first runner-up siya sa Miss Cosmo, ay nakatungtong siya at nakasaksihan niya ang Miss Puteri Indonesia. And then, ayun. So, natutuwa ako dahil na-experience niya yan. At welcome naman si Chelsea Fernandez bilang first runner-up sa Miss Cosmo dito sa Puteri Indonesia last night, kung saan ay kinurunahan na ang mga winner, di ba? So, yon. So, congratulations sa pag-imbita, syempre, sa ating beauty queen na si Chelsea Fernandez. And then, ayun, natutuwa ako kasi, syempre, na-experience. Imagine mo, after Catriona Gray, siya uli ang naka-experience na maupo doon sa harapan ng Puteri Indonesia as a beauty queen title, di ba? So, yun. So, ang ganda niyan. At ang winner naman talaga. Yan! And then, of course, winner din ang mga reyna.
Maliban kay Chelsea Fernandez, syempre, Miss Cosmo Queen. Aha. Andyan din syempre si Miss International, kung saan napakaganda din. And then, of course, Miss Charm, na talagang beauty din. And then, of course, supranational. At talagang masasabi ko, iba talaga yung mga beauty queen na to. Sobrang ang gaganda. Pero syempre, napakaswerte ni Chelsea Fernandez kasi representative natin siya bilang tawag dito, bilang tawag as in tawag dito, as in Miss Philippines, di ba? So yon. So ang hindi siya pinagsuot ng kibaya ba yun? Yung pinapasuot sa mga reyna. Pero bongga na rin, at least, di ba? Kasama siya dyan. Oh, yun. And then, good luck and congratulations syempre sa mga reyna ng mga iba't ibang klase ng pageant. Natutuwa ako kasi, di ba, parang pinagsama-sama sila at ayun, ang bongga lang nung dating. Sayang no, wala si Grant. Sana kung nandyan din si Grant, parang winner na. Tapos si Universe. Ayun, so parang ang feeling ko, ang winner na ng Puteri Indonesia. Pag andyan dyan si Grant, si Universe, oh my gosh. Si Earth, bakit wala si Miss Earth, di ba? Sana andyan din si Miss Earth. So tatlong reyna mula sa ibang pageant para kompleto na. So ito yung mga pageant na inaabangan talaga natin every year, di ba? Ang Miss Universe, ang Miss Grand, ang Miss Earth, ang Miss International, and then dagdag na natin ang supranational, and then Miss Charm, yes, tapos Miss Cosmo, tapos ano pa ba? Ayun, so yun. Tama, pito. Ayun, pito. Kasi 4 yun nandyan. So, 3 yung wala. So, 7 pageant na talagang kaabang-abang every year. So, yun. Congratulations. So, yun. So, top 7 yan, ha? Ulitin ko, ha? Miss Cosmo, Miss International, Miss Charm, and Miss Supranational, Miss Earth, Miss Grand, and Miss Universe. Miss World pa pala. So, 8. Miss World. Ayun. So, 8 pageant ang dapat mong abangan every year. So, yan. Kaya, congratulations sa mga reyna na napagsama-sama ng Puteri Indonesia. In fairness. And then, para sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa bagong reyna ng Puteri Indonesia? Well, ang masasabi ko ay bongga. Congratulations Puteri Indonesia kasi meron na naman kayong another set of beauty queen na ilalaban ninyo sa Miss International, Miss Supranational, Miss Cosmo at Miss Charm. So yan, na talagang magaganda naman silang lahat. At malay nyo, mag-penetrate sila ng bonggang-bongga sa mga pageant na to. And then, ayan, di ba, nakakapanalo lang nila ng supranational nung nakaraan taon. And then, ngayon, tingnan natin kung may laban yung pambato nila. And then, dito naman sa Miss International, nagpe-penetrate na rin naman sila dyan ng bonggang-bongga. Nagre-runners up sila. So, tingnan natin, di ba? And then, of course, dyan din sa Miss Charm, di ba ang Miss Charm talagang ume-eksena sila. And then plus Miss Cosmo, di ba kakapanalo lang din nila ng Miss Cosmo? Kaya abangan natin 'yan. Congratulations. So ito kasi yung mga pageant na nagpe-penetrate talaga ng bonggang-bongga ang Indonesia Queen. Congratulations. And for sure, bayad pa more. Charot. So, yan. Anyway, so laban. And then, para sa sumunod na chika. Charot-charot lang yun, ha. So, para sa sumunod na chika, Liana Aduana, bakit daw hindi sumali sa Miss Grand All-Stars? Anong chika mo dito, Mama Sam? Kasi ayaw niya. Bakit nyo pa pipilitin yung isang tao? Gusto niya magpahinga, di ba? Si Liana, I think ayoko siyang sumali sa Miss Grand All-Stars. Mas gusto kong sumali siya sa Miss Grand Philippines. Yes! Kasi kung magmi-Miss Grand Philippines siya, parang ang laki ng chance na mapanalunan niya yung title talaga ng Miss Grand Philippines. Ang Miss Grand All-Stars kasi, parang direct ka, nasasali dyan. Tapos, alam mo yon parang wala siyang national pageant sa atin. Hindi katulad ng Miss Grand International na may national pageant. At kapag nanalo kang Miss Grand International, yung kumbaga yung title mo,
parang talagang sobrang, parang like example, CJ Opiasa, Emma Tiglao, di ba? So, ganon ang magiging title mo. And then, ayun, so happy ako dahil congratulations sa congratulations syempre sa ating queen. Ganon. So, laban. Mali ninyo, sumali si Liana Aduana sa next year sa Miss Grand Philippines o kaya sa Miss Universe Philippines. So, hindi pa naman tatapos yung door ni Liana Aduana at aabangan natin yan. So, ako mas gusto ko talaga yung nagpapahinga siya para in the future, bongga siya. Yan! And then, para sa sumunod na chika, eto nga, Bella Ismael, malakas ang laban sa Miss Universe Philippines para maging Miss Universe candidates natin sa Bella Ismael, malakas pa rin ang laban sa Miss Universe crown. Ayan. Yes, totoo naman. Talagang isa si Bella sa mga kinukonsider natin na talagang malakas na kandidata for the Miss Universe Philippines title. At hindi naman natin yung winawala sa kanila. Kumbaga parang ayun. So, happy ako kasi parang at least nakikitaan natin ng potential, nakikitaan natin na talagang malakas. Maraming magagaling na kalaban dito sa Miss Universe Philippines. Pero, syempre, isa si Bella Ismael talaga ang pambato ng tagig na masasabi ko na parang may laban. I hope na sana kung hindi niya makuha ang Miss Universe Philippines, makuha niya ang Miss Cosmo. Kasi sa Cosmo, pwede siya dun sa mga kudaan doon. Parang feeling ko sa debate kaya ni talaga i-depend ang Pilipinas ng bonggang-bongga. And then, wish all the best syempre kay Miss Taguig. Ito yung pangalawang pagkakataon na sumali siya and I hope na sana talaga manalo siyang Miss Universe Philippines. Di ba? So, yan. So, laban Taguig, kaya mo yan. Ganon. Well, ganun talaga. So, wish all the best para sa mga kandidata natin. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din. Tapatan, Pampanga and La Union para daw sa last two standing ng Miss Universe Philippines. To be honest, I'm happy kung silang dalawa ang magla-last two standing, kung meron man. Bakit hindi? Maganda si Pampanga, maganda si La Union. So, magandang laban, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, tulad din ng sinabi ko, Bella Ismael, pwede din makakuha ng corona. At ganun din naman si La Union at saka si Pampanga. Pero, mas maganda siguro kung pare-pareha sila magbibigyan ng corona at maikukumpit sa international stage. Like example, Pampanga for supranational and then La Union for universe and then Taguig for Cosmo. Di ba? Bakit hindi? Ang winner kaya nun. So ako para sa akin, job well done ng mga candidates at lalo na kagabi, nagkaroon sila ng swimsuit competition dito sa Misamis Occidental at happy ako dahil naipakita nila yung galing nila sa competition na to. And job well done para sa mga candidates ng Pampanga at saka ng La Union at isama na natin si Taguig, di ba? So, gusto ko silang tatlo. Gustong-gusto ko sila. Isama mo na si Cebu Province. Gustong-gusto ko talaga sila. Wish all the best. So, malalaman natin yan kung sino ang mananalo sa competition na to. And then, naniniwala naman ako na ginagawa naman ng organization ng Pilipinas ang the best para sa Philippines. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, laban ng Cebu. Cebu Province and Cebu City, lumalakas. Totoo naman. So, hindi imposible na mag-penetrate talaga ang pambato ng Cebu. Grabe ang mga taga Cebuana. Sobrang winner na winner. Winner ang ipinakitang performance ni Cebu Province. Lalo na kagabi, nakita naman natin na isa siya sa mga napili sa top 8. And then, isa din sa mga napili sa top 8 talaga si Cebu City. So, ibig sabihin, yung kanilang lakas, yung kanilang galing ay
ano mo yun, nakikita. And congratulations kasi syempre, di ba, pareha sila nakakuha ng cash prize at yun yung importante. Kasi syempre, malaki na rin yung gastos ng mga candidates dito. Kaya parang feeling ko okay na okay. Pero kung pag-uusapan natin yung performance, to be honest guys, sa nakita ko kagabi sa swimsuit, kayang kabugin ni Cebu City, si Cebu Province. Si Cebu Province, ganda, yes, panalo. Pero yung lakad niya kagabi, hindi ako masyadong napawaw. At saka sa body niya, sobrang anlipis, anliit. Pero, ganda ng mukha, winner na winner talaga. Sobrang wala naman akong masabi sa ganda ng mukha talaga ni Cebu Province. Sobrang may wow talaga. And Cebu City kagabi, grabe yung katawan. Ang sexy. Pumapalo. Talagang sabi ko, oh my gosh, performance talaga. Kaya talaga ni April Smith kabugin si Cebu Province. Pagdating sa performance, yes, maaaring may ganda si Cebu Province, pero performance level, talagang aangat talaga ang Cebu City. Kaya ang tanong ng lahat, sino kaya sa kanilang dalawa ang makakarating sa dulo ng competition? So, pwede kayang makuha talaga ni Cebu City ang posisyon ng top 5 at ma-elbow ng bonggang-bongga si Cebu Province. Yan yung aabangan natin sa coronation ng Miss Universe Philippines. And looking forward ako na, alam mo yon, na mapakita ni Cebu City at saka ni Cebu Province yung galing nila dito sa competition na nilalabanan nila dito sa Miss Universe Philippines, and wish all the best sa kanilang dalawa. And then, sabing ganon, Miss Cosmo, pwede kay Cebu Province. To be honest, yes, naniniwala ako na pwede din naman talaga. Maliban kay Taguig, pwede din naman talaga maging Miss Cosmo si Cebu Province kung hindi siya mananalong Miss Universe Philippines. Actually, bakit hindi? Pwede din sa kanya yung Miss Charm, pwede din sa kanya yung Miss Cosmo. So, I hope na sana magkaroon ng justice yung mga laban nila dito, magkaroon ng katarungan, di ba? Kasi parang, of course, hindi maging madali na bumalik sa pageant after mo manalo ng binibining Pilipinas International. Pero, ang tingin ko naman kay Cebu Province, huwag ka mawawalan ng pag-asa kasi kung nangyari kay Atisa manalo, pwede din mangyari sa iyo ng bonggang-bongga. At naniniwala ako na totoo, magaling ang laban na ipinakita ni Cebu Province dito sa competition at pwede siyang maging Miss Universe. At pwede din namang hindi. Pwedeng maging Miss Cosmo, pwedeng maging Miss Charm. So, depende na yan sa laro na ipapakita niya. But, wish all the best para sa kanya. And ngayon pa lang, congratulations. So, yan. And then, of course, para sa sumunod nating chika, sila Union na kaya ang susunod na sa yapak ni Catriona Gray at saka ni Pia Wurtzbach bilang bagong PIP Miss Universe. Hindi ko pa alam. Siyempre, ibang usapan yan pagdating sa Miss Universe. So, ang akin siguro mas maganda ipanalo muna nila Union ang Miss Universe Philippines. Maganda yung nakikita nating laban niya. Sobrang linaw na parang ang laking ng chance niya talagang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Nandoon na tayo sa part na parang, oh my God, mukhang siya to. Ganon. But, hindi pa tapos ang laban. So, hanggat hindi pa nakokoronahan kung sino ang winner, so, ibig sabihin nun ay hindi siya ang panalo. Kumbaga, kailangan hintayin muna natin na maputong yung corona sa ulo nila Union bago natin sabihin na, yes, mukhang may laban tayo ng PIP crown sa Miss Universe. Of course! Meron, bakit hindi? Pero nandoon muna ako na siguro dito na muna tayo sa Miss Universe Philippines na malapit na sa May 2. Magkakaalaman kung sino nga ba ang mananalong bagong Miss Universe Philippines. And then I'm so excited sa ipapakita ng mga kandidata kung paano nila kukunin ang corona sa Miss Universe Philippines. And then, isa nga sila Union sa mga nakikita kong malakas ang laban at possible na maging Miss Universe Philippines natin. Pero tulad din ng sinabi ko, malalakas din yung ibang kandidata and then possible na mabago ang ikot ng mundo. But, abangan natin yan. So, yan. Yes, PIP crown for the Miss Universe. Kung si Bea, I think
kaya, di ba? Kaya. Pero syempre, kailangan pa rin maghanda, kailangan pa rin ipakita yung galing. And then, of course, hanggat wala pang nadideclare, kahit naman noon, sabi natin, gusto natin maging Miss Universe Philippines, si Atisa Manalo, kasi kaya niyang mag-top 5 sa Miss Universe, pero hindi kagad nangyari yun, di ba? So, ang nangyari ay, ang nanalo ay iba, di ba? So, yun. So, possible na ganun ang mangyari. Pero kasi sa laban dito sa Miss Universe Philippines, talagang lumalakas talaga yung laban ni Bea. Kumbaga parang nasa 80% or 90% na mukhang siya yata talaga ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. But, let's see first. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Shout out kay Eddie P at saka kay Daddy P. Ayun. Shout out din syempre sa mga ilang kaibigan natin like Christine Ann Perez na laging tumututok dito, si Madam Henrietta Solidad, si Jervy, si Jervin at saka si Carlo. Maraming salamat. Siyempre si Attorney Cornelo Dilag, si Dr. Glenn, si Marvic. Maraming salamat. And then of course, sino pa ba? Maraming. So maraming salamat sa inyong lahat sa love and support. And then of course, sa inyong lahat, kapon ka. So, kay may isa pa na lagi din nanonood sa atin. Nakalimutan ko yung name. Basta shout out sa iyo. So, lagi mo ako binibigyan ng heart. Nakalimutan ko. So, nasa dulo ng dila ko. Very soon. So, guys, maraming salamat po. Syempre, please comment below so ano man ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys.